tayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Judas. Mga pinakamamahal, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo, kahabagan ninyo't tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagapin ninyo ang nasa apoy, ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-ingat kayo, kasuklaman ninyo, pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kaniyang kalwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang letter of Jude ay isa sa mga maiiksing sulat sa banal na kasulatan. Isang chapter lang ang liham nito. Hindi natin gaano alam kung sino si Jude o si Judas na sumulat dito. Hindi ito si Saint Jude the Apostle kasi hindi naman tinukoy ang kanyang sarili na isang apostol. Sinulat nga ito niya, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya sinama ang sarili niya sa grupong ito. Maring siya ay ang Jude o Judas na kamag-anak ni Jesus na nakalagay sa Matthew chapter 13 verse 55 at Mark 6 verse 31. Nakalagay doon ang mga kamag-anak ni Jesus na tinatawag na kapatid niya. Kung siya nga ito, maaaring ito ay sinulat ng mga taong 80 na maaaring buhay pa ang mga pinsang ito ni Jesus. Kanino niya sinulat ang liham na ito? Hindi natin alam kung kanino. Pero hindi nakasulat kung sino ang sinulatan niya. Maaari nating hulaan na ito ay para sa lahat ng mga Kristiyano na noon ay nasa panganib ng mga maling aral at mga maling gawain. Ang sulat ay nagbibigay ng warning sa kanila para hindi sila mapahamak habang sila'y nag-aantay sa pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya ang panawagan sa mga tao ay manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang nag-aantay sa pagdating ng Panginoong Hesus. Malakas ang kanilang paniniwala na babalik uli si Jesus. Inaabangan nila siya, pero habang sila ay nag-aantay, dapat silang magtulungan. Sagipin sa apoy ang mga ibang paniniwala
at ang mga nasa kahalayan. Pero habang sinasagip nila ang nawawala, mag-ingat sila na hindi sila madagtaan ng kahalayan, ng kasamaan. Tandaan nila na sa harap nila ay walang kapintasan at may malaking kagalakang pagdating ni Jesus, ang kanilang tagapagligtas. Medyo nawawala na sa atin ang pag-aantay sa agarang pagdating ng Panginoong Hesus. Oo, naniniwala tayo na darating siya, pero mayroon ba sa ating naniniwala na darating siya sa ating panahon? Ang palagi naisip natin na darating siya sa wakas ng panahon. At ang wakas ng panahon ay hindi pa ang ating panahon. Dahil sa wala ng pananabik that the Lord will come soon, marami sa atin ay nagpapabaya. Hindi na tayo nagsisikap na magpakabuti ngayon. May panahon pa naman ang iniisip natin. Hindi na nga tayo nagbabahala na magsisi at magkumpisal ngayon. Tsaka na tayo magkumpisal. Tsaka na tayo magsisi. Nawala na ang takot sa Diyos na baka datnan tayo na may kasalanan. At mas lalong hindi tayo nagsisikap na iligtas ang iba sa kanilang pagkakamali. Kahit na nga ang mga hamahal natin sa buhay. Bahala na sila sa kanilang kaligtasan. Yan yung ating sinasabi sa ating sarili. Bahala na si Lord sa kanila. Kaya napaalalahanan tayo ng maikling sulat na ito na huwag tayong magwalang bahala. Huwag nang ipasabukas ang pagsisi at pagbabago. Maging concerned tayo sa ating kalagayan sa harap ng Panginoon ngayon. At maging concerned din tayo sa kalagayan sa harap ng Diyos na mga mahal natin sa buhay. The Lord will come anytime now. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.